Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga, double birthday and Father's Day celebration with Only Lobster and Gelato as requested. I love you so much, Ami Fertesa, Antonio Fertesa, Heart. At nag-comment naman ang kanyang stylist na si Jana, Happy birthday Daddy, Antonio Fertesa Antonio and Mommy Amy Fertesa, I love you. At may side comment pa si Jana ng akala mo naman talaga Fortesa din ang pinili ko. Hahaha. 'Di ba? Ganun kasi ka-close yung Team Barbie, 'di ba? Parang talagang pamilya na sila. Hindi katulad yung ibang team diyan. Na nabuwag na, charat. Anyway, next naman. Ayun nga, simple but sexy yung suit ni Barbie. Grabe yung mini skirt. Or parang short yata yun, no? At yan na si Tita Ami. At si Tito Tony. Ang sarap ng mga gelato nila, di ba? At yan na si Barbie. At, uy, wow. Ang sarap naman ng pagkain nila. At, uy, lobster nga. Uy, grabe. Ang sarap. At ito walang audio. Happy birthday to you. Ayan. Pag wala kasing audio Barbie na happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. So, bakit nga ba walang audio bis Barbie Fertesa, no? Hinanap ko yung post wala talaga siya. At yun na nga, binigay yung isang cupcake kay Tita Ami. At namatay nga yung sinde ng kandila, di ba? Yung apoy pala. At yan, hinipan ni Tito Tony at saka ni Tita Ami. At yay! Ayan. O, di ba? At next sa Instagram story ni Miss Barbie Fertesa, galing kay Miss Sharon Caneta. At 3 heart nga yung comment ni Barbie. Or 3 feeling love. Ganun ba yun? Anyway, next nga, I post ni Tita Sharon Caneta with my very own sweet Barbie, Barbara Fertesa. At nag-comment naman si Barbie ng, wow, always a pleasure being on set with you po, Miss Sharon Caneta. O yan na nga, si Miss Sharon, na sabi nga nila ay hindi daw totoo, nagkamali daw sila ng lagay nung picture ni Kiko Pangilinan doon sa wow, pala siyang natanggap na na maleta si Kiko Pangilinan. O, diba? Sabi nga ni Attorney Balikod. So, medyo nakakaduda nga yung na yun, no? Yung 18, as ex-Marines. Grabe, ang cute nga ni Barbie, no? Bagay nga sila magnanay. Grabe, ang ganda nila pareho. I so love them both. Anyway, next ay Facebook post ni Rocky Batara, tambay sa Blue Water Days Spa. Right after our games and interview with David Licao. O, ayun na nga si David. Ayun na nga yung kanyang ring. At yan si Rocky at si David. At next naman, ito nga post ni John Pinote, Love, Team Alex Manalang, David Licao, what you see is what you get. Let's watch this. Ilan na ni Barbie, yung girl na dinidate mo? Ano daw? Ay, ako nasasagot, hindi kilala ni Barbie Fertesa yun kasi wala namang paki si Barbie doon sa dinidate niya. Same na wala rin namang paki si David kay Barbie kasi nga hindi naman sila tuloy niya friends. So sa mga real friends lang ni David pinapakilala yung girlfriend niya, di ba? Kaya nga niloloko-loko niya lang yung reporter. Safe to say na yung personal preference mo, yung privacy mo, yung personal life, ayaw mong pinag-uusapan parang. Oh, I choose not to talk about it. Ask the question. What you see is what you get. Ayun na nga, ang paboritong line ni David Licao na what you see is what you get, na ginamit niya rin nung kapanahonan ni Kisen. Kasi ayaw niya nga talagang sinasabi sa mga reporter kung ano yung tungkol do sa love life niya. Ayaw niyang pinag-uusapan. Kaya todo iwas siya in every possible way. Ganyan si David Licao. So, watch natin tong interview niya yung sa MediaCon ng That Kind of Love. Let's watch this. Next question ko for David. Kasi kanina, parang hindi mo maamin yung about your personal life. Siyempre, alam natin si Barbie, may boyfriend pa. Ikaw, hindi mo masabi kung single ka. Pero do you find it hard na being in a love team na makahanap ng girlfriend outside of showbiz or kahit sa showbiz dahil na-attach ka nga sa love team? Well, I think, I'm not saying I'm single. For sure naman nakakita niyo siguro sa
it's just what you see is what you get. You know, I mean. O, di ba same line nung ginamit niya kay Kisen, no? Pagka may girlfriend talaga si David, hirap na hirap talaga siya sumagot. Kaya nga sinabi niya, what you see is what you get. So, ganun din kay Kisen, ganun din kay Alex. Kasi si Alex lagi natin nakikita, kailan pa natin nakita si Barbie kasama niya? Matanong ko nga kayo, kailan ba? Ibig sabihin, hindi natin nakikita si Barbie at David kasi we don't see each other. Hindi siya what you see is what you get. What you think is what you get yung ginagawa ng mga dilulo. Hindi what you see is what you get. Kasi hindi naman natin sila nakikita magkasama. Hindi ka kasama si Barbie sa mga personal na ganap. Pataka talaga yung mga nasasabi may relasyon yung Barda, no? Grabe. Yeah, I don't want to disclose anything. Yes. Pero meron. So, what you see is what you get, di ba? Mali mo, magkakata ka na, meron ako kasama. Yung mga sabi, di ba? So, kasi it's a private life na I don't wanna, yeah. It's because you want to protect the girl. Ganun ba yun? Kasi syempre nga may pangabas. Tingin mo ba? Sana din ako rin sa sarili ko. Yeah, of course. Siguro. Siguro speaking on behalf of David na lang, Tama naman yung nagtatanong, di ba? Di sana tinanong niya na lang sa sarili niya kaysa tinanong niya pa si David. Kasi wala ko siya kwentang kausap, charot. Ayaw niya sagutin, di ba? Di sana tinanong niya na lang sa sarili niya. Yun na nga, pinagtanggol nga ni Barbie Fortesa si David Licao. Pero wala din naman, di ba? Ganun din. Anyway, eto na nga sa showbiz ganap, sinagot na tanong kung bakit hindi level up ang meron sa kanya at kay Barbie Fortesa. O, di ba? Sa showbiz ganap, let's watch this. Naman ngayon. Sabi ko na eh. I guess, Oo nga, kasi palagi natatanong mo siya. Oo nga eh. Palagi natatanong. So siguro ano ba? I mean, you have to set the record straight. ano ba yung question? Bakit daw hindi kayo nagkatuluyan? Ni Barbie, yun daw ba Hindi nag-level reason? Kasi nga dahil ayaw mo ng showbiz girlfriend. Mas gusto mo ng Hindi naman. non-showbiz. Hindi naman dahil sa kahit anong bagay. Ano lang talaga. Hindi mo pa priority. Walang connection, walang ano, parang ganon. Professionalism lang talaga. We're great friends. Bakit ka na magsasagot si David, no? Feeling ko pinapaasa niya pa yung mga dilulo, no? Na magkakaroon sila ng something ni Barbie. Although, wala naman talaga, di ba? Kasi nga meron na siyang jowa na mahal niya na si Alex, no? So, ewan ko si David talagang parang kapit na kapit pa rin sa love team. Siguro takot nga siyang hindi suporta ng mga dilulo yung kanyang mga project. Well, anyway, subagot nga ay nag-comment nga ang isang dista na si Ivy Dalisay na di niya gusto si Barbie, wala siyang feelings, better professional lang si David. At shock comment nga ang showbiz ganap at gumawa ka ng sariling interpretation na nagdudunong-dungo nga na si Barda United na akala niya yata ay kautak niya si David Licao ko. Pero lagi naman siyang mali. Ayan, misquoted daw si David. Ito po yung post ng isang dista na ang caption niya ay baba ay hindi naman sinabi ni David per se. Watch the video, siya mismo ang nag-upload. Wala pong sinabing ganun si David. David, umamin kung bakit di feel maging jowa si Barbie. Ayaw niya kasagutin kasi nga, parang pinapasa niya pa yung mga dilulo. Baka hindi nasuportan yung kanyang project. Diba? Ganyan kasi si David. Iwas pusoy. Ginugulangan niya yung mga reporter. Ginugulangan niya rin yung mga dilulo fans. Diba? Kaya sinabi niya lang great friends niya si Barbie kahit na never niya namang invited sa mga resto niya. At never niya rin namang kasama sa kahit anong personal na ganap. So, anong great friends dun? Puro salita lang siya, wala namang gawa, 'di ba? Diyos ko, no. Alam na namin yung galawan mong David Licao ko ka. hindi na kami believe sa iyo. Anyway, next. At nasa post ng Abante Tonight, hindi man diretsang umamin, di na nagpaiwatig si David Licao na masaya ang kanyang puso sa gitna ng usap-usapan tungkol sa kanyang ugnayan kay Alex Manalang. Basahin ang buong detalye sa comment.
David Licauco tikom ang bibig sa love life. Tila pahapyaw na umamin si David Licauco sa tunay na estado ng relasyon nito sa non-showbiz girl na si Alex nang ma-interview ang aktor sa launching nila mga celebrity endorser ng Blue Water Day Spa sa Green Hills San Juan kaninang tanghali June 18. Matapos ngang sumalang sa MediaCon, si David ay binida ang rason kung bakit tinanggap niya maging ambassador ng kilalang water at wellness spa at humarap naman ang kamuning actor sa ilang miyembro ng media upang para sa up-close interview. Alinlangan pa si Barbie na sa usapin ng kanyang love life, pero sabi nitong masaya siya sa kanyang personal life kasabay na pagsasabing masaya rin siya sa kanyang karera at negosyo. Inulit pa naman kung kontento at balanse ang kanyang buhay dahil sa pagiging masaya sa kanyang personal na buhay. Tumagon naman itong kontento at balanse. Hindi na nagawang palawigin pa ni David Licauco ang tungkol sa spekulasyon sa romansa nito kay Alex dahil mas gusto niya maging pribado ang kanyang love life. Nagsimula kumalat pagkakaroon na umano ng unawaan ni David at Alex nang maispatan silang magkasama sa Siargao ng ilang beses. May tinatayong negosyo si David sa isla kaya may mga pagkakataong spotted siya dito. Samantala, bilang negosyante, interesado si David na mag-franchise ng Blue Water Day Spa kung iaalok ito sa kanya. Bago pa lang si David sa showbiz at hindi pa kilala, paborito niya ang bisitahin para mag-relax ang nasabing malinis at reliable na spa. Bukod kay David, endorser din si TJ Marquez at ang magpartner si Fabio Ide at Ellen Ford at si Janina Chan. Ang author ay si Ray Pumaloy. At ito nga yung video interview ng Abante. David Licauco ayaw misplok sa love life. Ibinahagi ni David Licauco sa isang panayam na kontento ito sa kanyang personal na buhay. Let's watch this. David Licauco ayaw umispluk sa love life. Ayaw ba niya? Tila nagpahiwatig si David Licauco na masaya ang kanyang puso sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa kanya sa non-showbiz personality ni si Alex Manalang. Sa isang event, sinabi ng aktor na masaya siya sa kanyang personal na buhay, karera at mga negosyo. Nang tanungin kung kontento at balanse ang kanyang buhay, kinumpirma niyang ganon nga ang kanyang nararamdaman sa kasalukuyan. Gayunpaman, pinili niyang manatiling pribado pagdating sa kanyang love life at hindi na nagbigay ng dagdag na detalye. Pakinggan natin ang panayam kay David Licauco ni Ray Pumaloy. Marami kami dyan. Marami pa. Reaction or comment dun nga sa athlete. Si Ali ba yun na Alexa or something? Wala masyado. So this time gusto mo maging private yung relationship mo with Always naman someone. private. Always. Ayun na nga. So, halos indirectly inamin na rin ni David na gusto niya maging pribado yung love life niya with Alex. Hindi niya naman dininay si Alex Manalang, di ba? Gaya ng mga sinasabi ng mga dilulu. Pero pag mga ganito may mga lumalabas, yung mga ganun, mga spotted, nakukunan kayo, unguarded, so hindi ba to parang, hindi ba nakaka-off to sa'yo? Nakikita mo ba? Minsan, send sa akin ng mga friends ko. Pero, Aware din si David na lagi silang nakikitang spotted ni Alex Manalang. At sinishare daw ng mga friends niya at Ano yung ganon? wala, I mean, wala naman. Dead man. Pero David, is that the reason why mas gusto mo yung non-showbiz kasi gusto mo private yung life mo? Kasi may Wow! o diba? Tapos, yun na nga. So, si David Licauco nga, may sasabihin pa sana siya tungkol do sa pag-share sa private moments nga nila ni Alex pag spotted sila. Pero, hindi niya na lang sinabi. Diba? No? Ayaw niya nga isplok dun sa reporter. No? Wala naman paki yung reporter dun sa love life niya. So, walang karapatan yung reporter para alamin yung love life niya. Ganun lang yun. Avenue. Yun nga, medyo bitin pero sinabi nga ganyan ni David. Tatanong kasi natin, masaya ka ba sa personal life mo? Sabi niya ganun, masaya naman daw siya sa kanyang personal life. Masaya din siya sa kanyang career at masaya siya sa kanyang negosyo. Eh kasi naman si David, alam mo namang hindi talaga sasagot pero kahit paano nagbibigay siya nung clue para paramdam na totoo or something. Meron Para naman sabihin talaga. niyang masaya ang kanyang personal life, ibig sabihin nun ay totoo. O diba, convinced din si Ray Pumaloy
na totoo ang relasyon ni David at Alex. At saka, hindi naman nila itatanong kung bakit hindi ba't naudlot yung pagiging real ni Barbie, pagkakaroon ng relasyon ni Barbie at saka ni David. Kung alam nilang si Barbie at saka si David yung magkarelasyon, di ba? Hindi naman sila ganun katanga, no? Katulad nun sa mga dilulu. Grabe. Hindi, na-interview rin namin siya dun naman sa kabilang istasyon. Nung nag-press con din siya. Open naman siya na meron. Ayaw lang niyang bulat-latin ang gusto. Ayaw niya magbigay ng detalye. Nakakatuwa tong si David, kasi alam mo, natutuwa ako sa kanya kasi yung tipong kapag ka tinatanong siya, hindi niya alam kung sasagot siya o hindi. May mga ganun siya, no? At saka napaka-honest din naman ito. Parang hindi katulad ng ibang artista na kapag kinukulit tungkol sa love life, sa personal life o kung saan mang issue, makikita mo yung pagkainis kaagad. Buti nga hindi kanya tinanong, bakit mo ba ako tinatanong tungkol sa love Naku, life? sinabi niya nga sa akin, natatakot ako sa'yo. Kanino ka ba natatakot? Sabi nga, ano ba kinatatakutan mo? Sabi ko nga sa kanya gano'n. Bakit ayaw mong pag-usapan yung mga gano'n? Sabi niya gano'n, natatakot ako sa'yo. Bakit? Ano ba itsura mo sa kanya? Naku, niloloko ka lang ni David, no? Sa totoo lang, takot siya na iwanan siya ng mga Barda Delulu fans niya na iniisip na may relasyon sila ni Barbie kahit wala naman. Di ba? Grabe. Sana matanong din kay Barbie minsan yun kung bakit naudlot yung relasyon nila ni David Licauco tapos diretsahin tayo ni Barbie Fortesa na wala naman talagang Barbie at saka David in real life. Di ba? Para tumigil na yung mga Delulu. At next sa Instagram story nga ni David Licauco, solo endorsement ni David Licauco. Post nga ni Miss Diane na handler niya day 1 of 3. At may nagtanong nga, nirepost nga ito ni Queen MC at may nagtanong nga kay Queen MC na endorsement po ito, TY po. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates in my next vlog. Bye!